Magandang umaga po sa atin lahat. Isang magandang balita po para sa atin na tayo po ay nagkaisang manalangin para po doon sa lugar po ng Bicol dahil ito po ang naging sentro yata ng bagyo. Ngunit salamat sa Panginoon ayon po sa balita, medyo lumihis yung pong impact noong bagyo kaya hindi sila gaanong napiktuhan ang iglesia roon. At wala silang service dahil signal number 3 pa rin sila Pastor Boy doon. Kaya patuloy natin ipag-pray at pasalamatan na dahil po sa dakilang pag-ibig ng Diyos ay tayo po ay napipreserve sa lahat po ng bagay na ito. Ngayong umaga tayo po ay dumako sa ating pag-aaral. Magpapatuloy natin sa 1689. Na alam natin, 1689 po ay natayo ito, nabuo ang mga leksyon na ito sa loob ng 1,364 years. 1,364 na taong binuo po ang doktrinang ito. Kaya ito po ay napakatibay sapagkat ito ay nagmula systematically mula sa Genesis hanggang Revelation. Kaya dito po masasabi nating ito po ay masasabi nating kumpleto na at hindi na kailangan gumawa pa ng panibagong doktrina sapagkat kung may gagawa man ng panibagong doktrina, alam natin 100% o 90% ay talagang magkakamali. Whereas dito po ay nabuo pong 1689, namuhunan ng dugo, panahon at buhay. At dito po mayroon na po tayo rito, buong Biblia po ang ating napag-aaralan dito. At ito po ay mayroong 32 leksyon o doktrina. Kung ating pong maalala, ano po yung unang doktrinang pinag-aralan natin 1689? Banal na kasulatan. Ikalawa, ang Diyos at ang Trinidad. Ikatlo, ang pagtatakda ng Diyos. Pang-apat, ang paglikha ng Diyos. Panlima, ang providensya ng Diyos. Pang-anim, ang pagbagsak ng tao. Pampito, ang pamamagitan ni a covenant of God. Yung bang pampito? Pangwalo, Christ the mediator. Then, pangsyam, the free will of man, ang kalayaan ng kalooban ng tao. Pangsampo, mabisang pagtawag, effectual calling. 11, pagharing ganap. Pang-12, adoption. Adoption ba? Then, pang-13, pagiging banal. At ngayon, pang-14, ang nakapagliligtas na pananampalataya. Kaya sa ating pong panimula ngayon sa paksang ito, napakalaga po nating balikan. Lalo na po doon sa mga magpapamiyembro, maaaring wala sila rito yung iba dahil masama pong panahon. Pero napakalaga po na mapakinggan ang paksa na ito about the saving faith. So nakita natin nakaraan, ang mabisang tinawag ay ipinanganak na muli. At ang ipinanganak na muli ay inaring mga anak. At ang mga inaring mga anak ay binanal. Okay? So ito bang lahat ng ito ay kusa na lamang dumarating sa tao habang siya ay nakikinig o siya ay nagpapatuloy sa pagdalo sa gawain? Ito ba'y automatic na sa kanya? Kusa na lang ba itong dumarating na ito? Hindi po. Ito po'y may pinagmumulan. Hindi lahat ng mga ito ay bigla na lamang. Ito'y may dahilan. At ito po ay nagsimula sa ating doktrina about the saving faith, nakapagliligtas na pananampalataya. Bago tayo dumako ron, tayo muna manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayong umaga sapagkat sa kabila po ng kasamaan ng panahon, narito pa rin ang inyong mga tao, ang inyong mga anak, nakipagtagpo po bilang iglesia upang sambahin kayo sa espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa araw na ito sapagkat maaari ka naming masamba sa pamamagitan ng panalangin,
sa pag-awit ng mga himno, papuri, sa pagkakaloob, sa pakikinig, pagbabasa ng banal na kasulatan, at ang pangangaral ng iyong pong salita. Na naway maging sentro ito sa aming pagsamba ngayong umaga, sapagkat kayo po ay magsasalita sa aming mga puso. Gamitin po ninyo ang pangangaral na ito upang mapatibay ang aming pananampalataya, upang kami po ay makapamuhay na matuwid at may kabanalan sa iyo pong pangalan. Samahan niyo kami, Panginoon, na turuan. Dalangin namin ang banal na Espiritu na magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan upang maliwanag namin tumatanggap at may pamuhay. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Natandaan natin palagi, mga kapatid, pagdating po sa pananampalataya, mayroon pong dalawa uri ng pananampalataya. Number one is the common faith. Ito po ay pangkalahatan. Lahat po ng tao, sa kanilang kalikasan, mayroon pong tinatawag na likas na pananampalataya. Kailangan ito sa buhay ng mundong ito. Sapagkat kung wala tayong pananampalataya sa araw-araw, hindi tayo kakain sapagkat wala tayong pananampalatayang magtrabaho o magtanim. Kailangan natin ng pananampalataya para tayo kumilos nang sa ganun tayo po ay makakain. Kailangan natin ng pananampalataya na makatawid dyan sa kalsada na tayo maligtas. Kailangan natin ng pananampalataya, yan po yung common, nasa lahat ng tao. Pero kaiba po yung tinatawag na saving faith. Sapagkat ang saving faith po, hindi po ito mula sa atin, kundi ito'y kaloob ng Diyos. At yung common po na pananampalataya o likas na pananampalataya, bagamat matibay ito, naabot mong tugatong ng tagumpay dahil sa iyong common faith, hindi nangangahulugan maliligtas ka dyan. Kaya halos po lahat ng karamihan po ng mga relihiyon ngayon, ang kanila pong ginagamit na pananampalataya ay yung common, yung pong likas na pananampalataya na hindi po makapagliligtas. Ang tanging makapagliligtas na pananampalataya ay biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos sa bawat tao na nakikinig ng kanyang salita. Kaya tignan po natin ang paksang ito, napakalaga po. Tignan natin ito sa tatlong bahagi upang maunawaan natin yung saving faith. Nasa atin na ba ito? Alam ko, nasa inyo na yan sapagkat kayo po'y naligtas. Pero doon sa wala pa po, hindi pa po nakakakilala nito, marahil taglay nyo na pero hindi nyo naunawaan. Tanging katotohanan lamang ang siyang makapagpapalaya sa atin. Kahit sabihin natin matagal na kayong mananampalataya, matagal na kayong umaaten at kayo naniniwala sa Diyos, ngunit kung hindi nyo naunawaan ang katotohanan, mananatili kayong hindi malaya. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, patuloy kayo sa aking salita, tunay na kayo yung mga alagad ko, malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ang siyang makapagpapalaya sa inyo. Kaya nga po, ito isang paksa na kung saan kailangan nating matutunan, maunawaan, nang sa ganon, tama po ang ating tinanggap na pananampalataya o tama ang ating pagkakaunawa ng nakapagliligtas na pananampalataya. Nandito na po tayo sa lesson 14. Basahin ko lang po ang lesson 14. Mahaba-haba po ito. Tatlong paragraph lang po ito. Pero kailangan natin basahin. Nang sa ganon, isa-isahin natin mamaya sa pag-unawa. Ganito ang sabi sa paragraph chapter 14, lesson 14, paragraph 1. Ang biyaya ng pananampalataya ay gawa ng Espiritu sa puso ng mga hinirang. Sa pamamagitan nito, sila ay maaring manampalataya sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Ito ay karaniwang nangyayari sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Gayon din sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabautismo. Kaya napakalaga po may message sa bautismo, sa pagdiriwang ng banal na hapunan, napakalaga po ang message po sa banal na hapunan, sa pananalangin, napakalaga po ang message sa prayer meeting, at sa iba pang paraang itinalaga ng Diyos, like for example, home Bible studies. Napapalago at napapatibay ang pananampalataya. Then paragraph 2, ang sabi, sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, pinaniniwalaan ng isang Kristiyano na totoo anumang inihayag sa salita ng Diyos. Yun po yung katunayan ng saving faith dahil wala pong escape sa
paniniwala ng isang mananampalataya sa banal na kasulatan. Pero yung mga taong nasabing may pananampalataya pero hindi sila naniniwala sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, questionable po yun. Okay, questionable po yun. Kaya sabi dito, sa pamagitan ng pananampalatayang ito, pinaniniwalaan ng isang Kristiyano na totoo ang anumang inihayag sa salita ng Diyos sapagkat ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos mismo. Nakikita rin niya sa salita ang higit na kahusayan nito kaysa sa lahat ng ibang kasulatan. Napakalaga po, Bible alone. Kaysa sa ibang kasulatan at sa anumang mga bagay na nasa sanlibutan. Ipinapakita ng salita ang kaluwalhatian ng Diyos. Salita lamang makapagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos at hindi po sa anumang bagay. Sa ibang bagay. Number 1 po ang salita ng Diyos. Sa kanyang mga katangian, ang kagalingan ni Kristo, sa kanyang kalikasan at katungkulan, at ang kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu sa kanyang mga gawain. Sa ganitong paraan, na ipagkakatiwala ng Kristiyano ang kanyang sarili sa katotohanan ng kanyang pinaniniwalaan. Naglilingkod siya ayon sa mga hinihingi ng iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan. Nagpapasakop at sumusunod siya sa mga utos. Nanginginig siya sa mga babalang narinig niya. Tinatanggap niya ng lubos ang mga banal na pangako ukol sa buhay na ito at sa darating. Datapat ang pinakauna at pinakamalagang gawain ng nakaliligtas na pananampalataya ay yaong may kinalaman kay Kristo. Habang ang mananampalataya ay tumatanggap at nananalig sa Kanya lamang para sa pagkaaring ganap, pagiging banal at buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay dahil sa bisa ng tipan ng biyaya. Then paragraph 3, ang pananampalatayang ito, bagamat may iba't ibang antas, hindi pare-pareho ang ating pananampalataya, yung taas, yung husay, yung lago nito, ay maaring maging mahina o malakas. Kaya wala pong magsasabing malakas ang pananampalataya ko. Pwede kang lumakas, ngunit pwede ka rin humina. Pantay-pantay po dyan. Ang sabi, gayon man, tulad ng ibang uri ng pagpapala na may kaligtasan, kahit sa kanyang kahinaan, iba pa rin ito sa kalikasan ng paniniwalang pangkalahatan. Kaiba pa rin sa common faith. Nataglay ng mga tao, lahat. Pangkalahatang biyaya ng may pansamantalang pananampalataya. Pansamantala lang yung common faith na yon, yung likas. Dahil dito, kahit na ito ay maliit o malimit na tinutuligsa at pinahihina, magtatagumpay pa rin ito. Sa maraming Kristiyano, lumalago ito hanggang sa maabot nito ang lubos na katiyakan sa pamamagitan ni Kristo. Siya ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. So yun po yung kabuang binasa natin, ang lesson 14, the saving faith o ang nakapagliligtas na pananampalataya. Now, unahin natin ang unang puntos, ang unang bahagi, ang pinagmulan ng saving faith. Saan ito nagmula? Hindi ito likas, hindi ito common, hindi ito likas na nasa atin na. Lahat ng tao may paniniwala. Naniniwala rin sa Diyos. Pero yung paniniwala nilang yon hindi makapagliligtas sapagkat ang sabi po sa paragraph 1, ganito ang sabi, ang biyaya ng pananampalataya ay gawa ng Espiritu, hindi gawa ng tao. Hindi dahil ikaw pinanganak na Kristiyano, gawa ng tao sa laman. Hindi dahil ikaw ay marami kang alam tungkol sa Diyos, hindi pa rin. Ito'y gawa ng Espiritu sa puso ng lahat ng tao? Hindi. Lahat ng hinirang. Who are those people? They were chosen before the foundation of the world. Sila yung pinili ng Diyos bago pa likhain ng mundo. Ephesians 1:14. At ang mga taong yon, yung po'y daigdigan o sandaigdigan ng mga hinirang ng Diyos. At kanino isinugo ng Ama ang bugtong na anak? Sa mga daigdig ng mga hinirang ng Diyos. Kaya John 3:16, for God so loved the world. Who are those world? The chosen people before the foundation of the world. God sent forth His Son to save them.
Sino yung magsasampalataya? Tanging sabi rito, tanging mga hinirang. Kaya yung John 3:16, hindi po yan apply sa buong sangkatauhan ng mundo. Pinapakita na ang Diyos po walang itinatangi. Sapagkat ang Ebanghelyo, common gospel, common grace, ay para sa lahat ng tao. Pero ang sasampalataya lamang ay ito, sabi rito, ang biyaya ng pananampalataya ay gawa ng Espiritu sa puso ng mga hinirang. Sapagkat sa pamamagitan nito, sila ay maaring manampalataya sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Malinaw ba mga kapatid? Napakalinaw po yung 1689. 1,364 years ang nagdaan. Hindi sila nagkamali. At yun po ang dapat nating tanggapin. So ang pinagmulan po ng saving faith, ito po ay gawa ng Espiritu sa puso po ng mga hinirang. So dapat nating unawain na ayon sa liwanag ng banal na kasulatan, nakikita nating may dalawang uri ng faith. Common and saving faith. So ang pananampalatayang kaloob ng Diyos, ito po yung nakapagliligtas ng kaluluwa. Yung common faith, ito po yung nakapagliligtas sa atin, sa ating daily life sa mundong ito. Pero yung faith na yun, pansamantala lamang. Dito lang yung sa mundo. Kailangan natin yon para mabuhay tayo rito. Pero pagdating po sa nakapagliligtas, yun ang higit, sapagkat ito ang mananatili magpakailanman. So gawa ng Espiritu sa puso ng mga hinirang lamang. Hindi ito likas. Kaya wala pong may pagmamalaki ang sino mang Kristiyano. Wala pong makapagmamalaki. Ay, sumampalataya kasi ako eh. Kasi talagang inintindi ko yung pangangaral. Kaya naniwala naman ako. Kaya sige, sumampalataya ako. Kaya ang sabi sa Ephesians 2:8, ang kayo'y sa biyaya naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, walang sino mang maaring magmalaki sapagkat ito hindi gawa ng tao. Kaya marami po ang pagdating po sa membership class, pag tinanong na namin, paano ka naligtas? Sumampalataya ako. Yun talaga ang una-una. Bagamat katotohanan yan. Pero dapat, paano ka naligtas? Dapat sa biyaya muna. Kasi lahat po ng kaligtasan gawa ng Diyos, biyaya, pati pananampalataya natin, biyaya pa rin. Kaya sa biyaya tayo naligtas. Sa pamamagitan ngayon ng pananampalataya. So ito'y kaloob ng Diyos. Ito po'y saving faith, no? Nakapagliligtas ng kaluluwa. Yung common faith, nakapagliligtas ng ating kalagayan sa mundong ito. Like for example sa bagyo. Ngayon, pinagbawal ngayon, walang sasakyan ngayon pauwi sila si sister and brother. Naniniwala sila. Sapagkat kung ipipilit nilang kanilang sarili, ano pong mangyari sa kanila? Maaring ma-stranded, maaring mapahamak. Bakit? Hindi sila naniniwala, hindi nila ginamit yung kanilang common faith. Pero kung halimbawa nakauwi sila, hindi ibig sabihin na naligtas sila sa langit, kundi naligtas sila sa kanilang paniniwala. Kaiba po ito. Ito'y gawa ng Diyos, saving faith sa ating mga kaluluwa. Basahin natin ang mga ilang talata nakalagay dyan sa 1689. John 6:37, ganito ang sabi, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. So ang saving faith po para doon sa mga hinirang ng Diyos. At ang mga hinirang ng Diyos ay dinadala ng Ama kay Kristo. At ang lumalapit kay Kristo kailanman ay hindi niya itinataboy, hindi niya tinatanggihan. Sapagkat taglay niya ang totoong pananampalataya. Verse 64, walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. John 3:16, di ba? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Bakit po? Isinugo si Kristo ng Ama sa kanila. Then Acts 11:21, sumasa kanila ang kamay ng Panginoon
At ang napakalaking bilang na sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. So yun po yung katangian ng isang saving faith, nagbabalik loob sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Verse 24, sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya at napakaraming taong idinagdag sa Panginoon. So yan po ang kahulugan dyan. Ang sino mang manampalataya dapat maidagdag sa lokal na iglesia. Then Acts 13:48, nang marinig ito ng mga hentil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Narinig nila ang salita ng Diyos, niluwalhati nila, kaya kanila itong sinampalatayanan. Pero yung iba pong wala pong hindi nakatanggap ng saving faith, sasabihin nila, kalokohan yan, alam ko na yan. Pero yung mga taong tumanggap ng pananampalataya, niluwalhati nila ang salita ng Diyos. At sila'y nagbalik loob sa Panginoon. So paano ito ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya? Basahin natin again ang ating lesson 14. Paragraph 1 sa section 2. Ito ay karaniwang nangyayari sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. So ang Banal na Espiritu kumikilos habang ang tao ay nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ito kusang dumarating, kundi kailangan din natin in common grace of God sa ating likas na pagkamakasalanan, nabubuhay tayo sa kabutihan ng Diyos. Hindi nagkukulang ang Diyos. Mayroon pa rin tayong responsibilidad na makinig. At sa ating pakikinig, doon po kumikilos ang Banal na Espiritu upang ipaunawa sa atin ang katotohanan. Kaya ang sabi rito, section 2, ito ay karaniwang pangyayari sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. At yung mga nakapakinig, sabi sa Acts 11:48, na sila'y nagluwalhati sa salita ng Panginoon. Bakit po? Kumilos ang Banal na Espiritu sa kanilang puso, kaya lang naunawaan ng salita ng Diyos. Kaya sila nagbalik loob, mga kapatid. Kaya napakaganda. So karaniwan po sa preaching, sa pangangaral. Ganito po ang pagkakasabi sa Romans 10 verse 14 to 17. Dito po, ang sabi, ang saving faith dumarating sa pamagitan ng pangangaral. Why? Sapagkat doon pa lamang sa preaching, kumikilos ng Banal na Espiritu, ikaw ay isinisilang ng muli na hindi mo nalalaman, kaya ikaw nagkakaroon ng kaunawaan at nagkakaroon ng paniniwala. Ganito ang sabi, 14, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Napakalaga po ito. At paano sila makikinig kung walang mangangaral? 15, at paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? So hindi lahat ng mga mangangaral ay sinugo ng Panginoon. Ang sinugo lamang ay yung totoong nakatanggap ng totoong kaligtasan dahil mayroon siyang totoong pananampalataya. So hindi po lahat ng mangangaral kahit anong galing nila, nangangaral sila sa kanilang katalinuhan. Pero hindi sila nangangaral batay sa pananampalatayang tinanggap nila na nagligtas sa kanila. Kaya pwede silang mangaral at hindi po lahat na nakikinig sa kanila ay maliligtas din. Magiging tulad lamang sa kanila. Kaya napakalinaw po rito. At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat. Anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. So yung mga nakikinig, nasisiyahan sila. Nagbubunyi sila pag napapaganda. Yung pala yun. Kasi ito po yung larawan ni Pablo doon po sa digmaan sa Lumang Tipan. Sa digmaan po ng Israel at ng mga kalaban, sila nagpapatayan. Ngayon, kung nagwawagi o natatalo ang panig ng Israel, mayroon pong sugo. Babalik doon sa bayan. At ang mga taga-bayan naman, titignan yung sugo na yun kung siya ba'y nagbubunyi o nanlulupaypay.
Pero kung itong taong ito ay nanlulupay-pay, ibig sabihin masamang balita, talo ang Israel. Pero kapag ito ay masaya, lumalakad na patakbo, kay ganda ng mga papaa na nagdadala ng mabuting balita sapagkat tagumpay. Kaya ang sabi rito, kung totoo kang binuksan ng Panginoon, talagang masisiyahan ka sa magandang balita dahil kaligtasan ito sa mga totoong mga ngaral. Verse 16, subalit hindi lahat ay sumusunod sa Ebanghelyo. Yan ang mabigat eh. Sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Kaya sa verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Hindi salita ng tao, hindi sa kahusayan ng tao, kundi mismong salita ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 5, hindi ako dumating sa inyo na gumamit ng mga matatamis na salita. Sapagkat natatakot ako na baka ang inyong pananampalataya ay mapunta sa tao, imbis mapunta sa Diyos. Kaya nga, ang preaching of the gospel ay dapat gospel alone ang ating ipapangaral. Kung ito'y sa Old Testament, laging may magandang balita na nagwawagiron, yan po'y lumalarawan sa pananagumpay ng ating Panginoon. Yan po yung gospel. Kaya nga, ang pangangaral po ay napakalaga. Maging sa mga bata, itabi natin ang ating mga anak habang nangangaral. Mayroon silang time para sa kanilang Sunday school after ng lunch. Nasa ganun lahat tayo ay nagkakaisa. At ang sabi pa sa paragraph 3 ng ating lesson 14, ganito ang pagkakasabi. Gayon din sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabautismo at pagdiriwang ng banal na hapunan sa panalangin at sa iba pang paraang itinalaga ng Diyos, napapalago at napapatibay ang pananampalataya. So, hindi lamang sa preaching, maging sa bautismo, may message kailangan dyan. Sa Lord's Supper, may message. Sa prayer meeting, dapat may message. Pero nakaugalian ng reform na walang message. Kasi ang pinaka-message is the prayer itself kapag ka nagpipray mong kalalakihan. Pero para sa akin, mas mabuti kung may mensahe para may batayan ang mga kalalakihan sa kanilang panalangin. Kaya pwede tayong lumago sa prayer meeting, pwede tayong lumago sa mga Bible study, pwede tayong lumago sa preaching, pwede tayong lumago sa Sunday school. Yan ang means of grace ng Panginoon sa atin para tayo tumibay. Sa mga family devotions, kung mayroon kayo sa pamilya niyo, may family devotion o sa ating personal prayer of devotion natin, lumalago tayo dyan. Napapatibay ang ating panampalataya. So yun po yung pinagmulan ng saving faith. Then secondly, lesson 14, paragraph 2, ay mga gawa ng saving faith. Ano yung mga gawa ng saving faith? Basahin natin ang paragraph 2. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, pinaniniwalaan ng isang Kristiyano, ng isang totoong Kristiyano, na totoo anumang inihayag sa salita ng Diyos. Sapagkat ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos mismo. Nakikita rin niya sa salita ang higit na kausahin nito kaysa sa lahat ng ibang kasulatan at sa anumang mga bagay na nasa sanlibutan. Anumang bagay. Kahit na ito ay malapit na image sa ating Panginoon, malapit na katotohanan, pero wala pong itutumba sa salita ng Panginoon, sa banal na kasulatan. Ang ating authority is the Word of God alone. Kaya ang sabi, ipinakikita ng salita ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang mga katangian ang kagalingan ni Kristo
sa kanyang kalikasan at katungkulan at ang kapangyarihan at kapuspusan ng banal na espiritu sa kanyang mga gawain. Kaya dahil sa saving faith, mga kapatid, sa saving faith na taglay ng isang Kristiyano, hindi maring hindi makikita ang gawa nito sa kanyang buhay. Hindi maaari na hindi makikita. Unang-una, paniniwalaan niya ang lahat ng isinasaad ng banal na kasulatan. Pinaniniwalaan niya. Kahit may quotation si Christ dyan, kahit may quotation ay tungkol sa mga sa demonyo, ano pa man, lahat pinaniniwala, pero hindi naman lahat kailangan nating ipamuhay. But the Word of God itself, the Bible, pinaniniwalaan ng totoong Kristiyano. Sapagkat inihayag dito at nakikita natin sa salita ng Diyos ang kahusayan nito kaysa ibang mga kasulatan. Napakalaga po ito. Alam niyo sa kasaysayan po ng Biblia, marami pong pinapatay dahil sobra pong pagmamahal nila sa salita ng Panginoon. Yung pagpa-translate lang nila para sa common language mula doon sa Hebrew and Greek, pinapatay sila, sinusunog ang Biblia. Ganun ka-importante ang salita ng Diyos kaysa sa lahat ng aklat sa mundong ito. Kaya dapat nating pagyamanin ito. Maging sa ating pagsamba, sa ating mga awit na pagbapuri, mas ihibig ko, mas nararamdaman ko ang pag-awit doon sa mga lumang awitin na kinamatayan ng mga Kristiyano noon kaysa sa mga kabagong ngayon na ito ay nauugma sa kultura ng mundo. No, the culture dapat tumama doon sa aral ng Panginoon. Hindi po yung salita ng Diyos ang uugma sa kultura. Mas ibig ko ang salita ng Diyos. Mas ibig ko ang totoong aral na kinamatayan ng mga bayani ng pananampalataya. Pinagbuwisan ng buhay. Sa Biblia po nakikita ang kahusayan nito kaysa sa iba pa. Ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang mga katangian nakikita natin sa salita ng Panginoon. Kanina lamang sa aming pinag-aaralan kanina. Nakita natin na katangian ng Diyos, attributes of God. Napakabuti. Dahil sa kanyang pag-ibig. Nakikita rito ang kagalingan ni Kristo, ang kanyang nature, ang kanyang katungkulan, ang kanyang pagkamatay, ang kapangyarihan, ang fullness of the Holy Spirit and His works. Kikita natin sa banal na kasulatan. Tanging banal na kasulatan lamang ang makapaghahayag niyan. Kaya dahil dito po, na ipagkakatiwala ng isang Kristiyanong totoo ang kanyang buong buhay sa banal na kasulatan. Kanya itong tinatanggap. Psalms 19, verse 7 to 10. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na napagpapanauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tiyak na nakapagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatuwiran. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto. Lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot pukyutang tumutulo. Nakita niyo kadakilaan ng Word of God, ng salita ng Diyos. Pinaniniwalaan ito ng taong mayroon pong saving faith. Kaya siya lumalago. Hindi siya naging mayabang. Punong-puno ng karunungan sa utak. No? Punong-puno ng karunungan sa puso. Dahil naisasagawa niya ang kanyang natutunan. Psalms 119 verse 72, ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak.
Acts 24 verse 14, ngunit ito ang inaamin ko sa iyo, na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta, ay sinasamba ko ang Diyos ng aming mga ninuno na pinaniwalaan ang lahat ng bagay na alinsunod sa kautusan at nasusulat sa mga propeta. Yan po ang tawag sa mananampalataya noon na hindi pa sila tinawag na Kristiyano, sila yung nasa daan. At itong ginamit ni si Elio Soriano, ang dating daan. Sila po ay nasa daan na tinatawag na sekta before, sapagkat sila po ay pinag-uusig at papatayin. Pero dahil po sa kanilang hangad ng paglingkuran si Kristo, ang sabi, makikita natin sa Acts chapter 11, tinawag silang Kristiyano sapagkat sila mga panatiko kay Kristo. Hindi ito magandang patawag na ikaw tawagin Kristiyano na ibig sabihin, nasisiraan ka ng ulo dahil pagsunod kay Kristo. But today, pinagmamalaki natin ang pagiging Kristiyano. Before, papatayin ka. Ganun po katindi ang mayroon pong saving faith. Handang mamatay. Hindi kinahiya ang kanyang pagiging Kristiyano. So nakita natin ang gawa nito. Nakikita sa salita ng Diyos sa mga katotohanan. At isa pang gawa nito sa buhay ng isang Kristiyano, siya ay nagiging mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba na naglilingkod ayon sa hinihingi ng salita ng Diyos. Ayon sa hinihingi, hindi ayon sa anong uso ng Kristiyano o iglesia sa ibang bansa. Hindi yun ang ating batayan. Kung ano sinasabi ng banal na kasulatan, tignan nyo panahon ngayon, ang pagsamba nila ayon doon sa mga foreign. Yung kanilang mga awitin ayon sa kanilang emotion. Yes, Word of God ang nakalagay. Pero hindi sang-ayon doon sa Espiritu. Bakit po? Sapagkat damdamin, emotion ang gumagana. Ang ating po ay truth na ating sinasamba ang Diyos kung sino siya. Ito'y practice na natin for so many years. Tapos tapala natin, babaguhin natin in the instant. Napakalaga po ang pagsamba na nararamdaman natin ng Diyos. Kaya totoong Kristiyano, naglilingkod ayon sa hiningi ng salita ng Diyos, hindi ayon sa hinihingi ng uso ng mundo. Nagpapasakop at sumusunod ang totoong Kristiyano. Sabi nga ni Jesus Christ sa John 15 verse 14, kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. Hindi na eh. Sa ating panahon, kung anong uso na ngayon, kung anong trend, kung ano yung sikat na ngayon sa mga Kristyanismo, yun ang sinusunod natin. Hindi na yung salita ni Kristo. Hindi na yung ayon sa kalooban ni Kristo. Romans 16:26, subalit nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa tungo sa pagsunod sa pananampalataya ayon sa utos ng Diyos na walang hanggan. Yung ating pananampalataya sumusunod lamang sa utos ng Diyos na walang hanggan. Hindi sa utos ng tao, hindi sa uso ng mundo. Hindi kung ano yung in na in sa mga tao, kundi ano yung dapat nating i-preserve. Tulad ng 1689, 1364, hindi nababago. Maging sa ating pag-worship, kailangan manatili tayo doon. Kung ano yung tinuturo, kung ano yung kinagis na natin,
Example, nung tayo Pentecostal, kung anong uso, sige. Binding the strong man, kahit hindi naintindihan. Sayaw, lukso. Damdamin, iyak. No, worshiping God. We worship God. Saka na, pag namatay ako, pwede nang magbaguhin niyo yung, hindi na magtatagal. Pwede niyo nang baguhin ang inyong worship. Ang mga Kristiyano nanginginig. They respect sa mga babalang na napapakinggan nila sa banal na kasulatan. Isaiah 66 verse 2, simulan natin sa verse 1. Ganitong sabi ng Panginoon, ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tungtungan. Ano ang bahay na inyong itatayo para sa akin? At ano ang dako ng aking pahingahan? Ano ngayon ang gagawin ninyo? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay. Kaya't nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit, ito ang taong aking titignan. Siya na magpapakumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. Yun yung tinitignan ng Diyos. Na salita ng Diyos lamang ang kanyang pinakikinggan. Batayan ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Tinatanggap na lubos ang mga pangako ng Diyos ukol sa buhay na ito at sa darating. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Hebrews 11:13. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupang ito. Tayo mga dayuhan lang. So patuloy tayo sa pakikinig at pagsunod sa salita ng Panginoon. Hindi po kung ano yung gusto natin. Pansamantala lang tayo rito. Bakit natin yayakapin yung uso ng mundo? Yung takbo ng mundo? Yun ang kabilin-bilian ni Pablo. Romans 12 verse 1 and 2. Ihandog ninyo ang inyong katawan bilang haing buhay, sakripisyo na siyang katanggap-tanggap na pagsamba ninyo. Huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan, kundi magbago kayo ng pag-iisip upang makilala ninyo kung ano yung mabuti at maluwalhating kalooban ng Diyos. Doon lamang talaga tayo sa salita ng Panginoon. Doon natin malaman ang kalooban ng Diyos. Hindi sa anumang mga pamamaraan. So, ang una at pangunahi at mahalagang gawain ng saving faith ay nakatuon lamang kay Kristo. Sa Kanya lamang nananalig. Then pangatlo, mga kapatid, and lastly, yung antas po ng saving faith. Yung antas po natin, hindi po tayo pare-pareho. Lesson 14, paragraph 3. Ganito po ang sabi. Ang pananampalatayang ito, bagamat may iba't ibang antas, ay maaring maging mahina o malakas. Gayunman, tulad ng ibang uri ng pagpapala na may kaligtasan, kahit sa kanyang kahinaan, iba pa rin ito sa kalikasan ng paniniwala at pangkalahatang biyaya ng may pansamantalang pananampalataya. Dahil dito, kahit na ito ay malimit na tinutuligsa at pinahihina, magtatagumpay pa rin. Sa maraming Kristiyano, lumalago ito hanggang sa maabot nito ang lubos na katiyakan sa pamagitan ng Kristo. Siya ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Di ba? Hebrews chapter 12 verse 2. Si Jesus Christ ang simula
at nagsasakdal ng ating pananampalataya. So, nakikita natin dito, bagamat may iba't ibang antas, ay maaaring maging mahina o malakas. Pwede tayo ron. Kaya walang sino mang mataas ng ang kanyang espiritualidad ay hindi na siya babagsak. No? Masabi ko lang, sa example lang, isang reformed pastor, isang talagang hinog na pastor, bumagsak pa rin eh. Pero hindi ibig sabihin, hindi natin siya tanggapin as a brother. Bumagsak siya dahil sa kanyang kasalanan, sa kanyang remaining sin. Ba't hindi nangangahulugan, mawawala na siya sa kamay ng Diyos? So sa kabila po ng kahinaan natin at kalikasan, hindi po nawawala ang kalinga ng Diyos sa atin. Nandiyan pa rin ang kalinga ng Diyos. Like for example, may sinabi si Matthew rito sa chapter 6 verse 30, at kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang sa ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliit ang pananampalataya? Kung ang mga damo nga tinatapak-tapakan lang ng tao, ipinahalagahan ng Panginoon, gaano pa kaya tayo na mayroong saving faith na nilikha ayon sa kanyang wangis? Higit tayong kanyang bibihisan, higit tayong kakalingain. Sa kabila ng kahinaan at kalakasan ng ating pananampalataya, ay hindi pa rin tayo iiwan ng Panginoon. At pinupuri ng Panginoon ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Matthew 8 verse 10. Nang marinig ito ni Jesus, ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa Kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya. Hindi po nawawala ang papuri ng Diyos sa atin kung tayo po ay lumalago sa pananampalataya. Maging sa mga mahihina, ay Kanya itong tinutuwid, pinaalalahanan. Verse 26, the same book, Matthew 8. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Hindi pa rin pinabayaan ng Diyos ang may maliit na pananampalataya. Kinakalinga pa rin niya. Inaalis pa rin ang kanilang takot. Pinatatahimik pa rin ang kanilang mga problema sa kapaligiran. Ganyan po ang Diyos. Pero ang masasabi ko lang, huwag nating masyado ipagmalaki ang ating pananampalataya na tayo mas magaling kaysa iba. Romans chapter 12 verse 3, may sukat tayo ng pananampalatayang pinagkulob sa atin sa isa't isa. Pagsikapan nating pagtibayin yung ating sukat ng pananampalataya. Huwag nating subukang abutin kung anong mayroon to sa ibang tao. Pahalaga natin kung ano yung pananampalataya natin. Pagyamanin natin. Maggamit din ng Diyos sa ganung klase lang, ganung kalaking pananampalataya lamang. Maluwalhati ang Diyos. Sa gagawin natin, huwag nating subukang tularan yung ibang magagaling. Manatili tayong faithful sa Kanya. Mga kapatid, ito po yung kayamanan ng pagkakaroon ng nakapagliligtas na pananampalataya. Panghawakan natin ito. Pagyamanin natin ito. Huwag tayo mainggit sa ibang mga tao na sila'y sinasabi lang naniniwala sila sa Diyos, kaya umaasenso sila sa kanilang business, sila'y yumayaman at natatanggap nila, nakakamit nila kung anong gusto nilang bagay. Ngunit tayo na may totoong pananampalataya, huwag tayong mainggit sa kanila. Pansamantala lang ang kanilang pananampalataya ngayon. Kahabag-habag ang mga taong ito pagdating ng panahon. Kundi pagyamanin natin ang ating pananampalataya. Pananampalatayang tinanggap natin mula sa gawa ng banal na Espiritu, biyaya ng Diyos mula sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon.
At kung nakikilala natin, naunawaan natin katotohanan to, wag na nating pakawalan. Wag na tayong kumawala pala. Wag na tayong kumawala dyan. Kundi magpatuloy tayo hanggang sa lumago tayo. Nang sa ganon, may alay natin ang ating buhay sa Panginoon, ang ating kaluluwa. May alay natin sa Kanya hanggang sa Kanyang kaharian. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa inyo po mga salita na nagtunay nagpapahayag po ng mga katotohanan. At ang mga katotohanan ito ang siyang makapagpapalay lamang sa amin. Kung ito'y mapagpakumbaba naming tanggapin, paniwalaan, sampalatayanan. Kaya Lord, ang lahat ng ito'y nawa mauwi sa iyong kapurihan at kalwalatian. At nawa'y magligtas kayo sa mga wala pa pong totoong pananampalataya na ngayon ay pinahayag sa kanila na ito kanilang panghawakan at handa nilang isuko ang kanilang buhay kay Kristo. Maraming salamat po. Jesus' name.